Dahil ito po ang huling weekend bago maglipat ng taon, ito po ang ating parang New Year's message. Pero sa totoo lang, mga kapatid, sa Biblia, wala namang New Year. Walang date. Sa Biblia, wala ding Kapaskuhan. Wala ring date. Yung December 25 po, kung ating susuriin, ang history ng church ay itinaguyod lang ng mga 375 AD. Mga 400 taon na halos ang nakalipas mula nung mga pangyayari sa Jerusalem at sa Bethlehem nung panahon ni Jesus. Yung mga naunang mga mananampalataya, mga members ng Jerusalem Church, ng Church sa Antioch, sa Pisidia, wala po tayong record na sila ay nag-celebrate ng Christmas o New Year. Gayunpaman, mahalaga pa rin itong mga petsang ito sa atin dahil sa mga araw na napapaloob in between Christmas and New Year, marami pong nagpapahinga. Marami pong nagbabakasyon. Marami po ang lumilisan ng Maynila, kaya wala pong traffic, no? Praise God, no? Kaya kung nais nyo talagang magbakasyon, huwag po kayong aalis ng Maynila pagkapaskuhan. Wala pong traffic pagkatapos ng December 25, no? Ang lahat ng traffic po nasa airport at nasa lahat ng mga paliparan. Kaninang pagkatapos mananghalian, nanonood po kami ng news report galing sa Amerika. Meron pong mahigit na 36 airports sa kalawakan ng Estados Unidos and thousands of flights are delayed. Hindi lang dahil sa siksikan ng mga tao, dahil sa dami ng laki ng traffic, 29 million po ang taong delayed. No? Sa Pilipinas po, ganun din ang karanasan. Marami pong delay, marami pong traffic sa airport. Kaya, mahirap po naman manggaling sa akin bilang isang dating executive ng Cebu Pacific na huwag kayong lilipad pag December. Maghintay po kayo ng maluwag-luwag na panahon. Huwag kayong magbubuk ng Lunes, huwag kayong magbubuk ng Thursday. Mas mahal po ang fare ng Monday and Thursday. No? Wag po, ayan, tip na po sa inyo yan. No? Pero ang isang obserbasyon ko lang po, kapag kapaskuhan, pagka magbabagong taon, ang pamilya namin hindi po exempt dito. Merong ilang mga Christmas season na kami ay umalis, no? Lumisan. Siguro ang huli namin biyahe noon ay nagpunta kami ng New Zealand. No? Parang 2-3 linggo kami doon. First time po namin nagpunta. Kaya Christmas at New Year, wala ako dito. No? Nung ako po'y lumalaki, hindi po pwedeng mangyari yun. Sapagkat sa aming church, na kung saan ang tatay ko ang pastor, no? Ang pinaka-busy ay Christmas at New Year. Matatagpuan ang mga miyembro ng iglesia sa loob ng bahay-sambahan pagka-Christmas at New Year. Ngayon, marami tayong bakanting upuan dahil lahat ay nakabakasyon. Nagbabakasyon pati sa Panginoon. Parang malungkot, no? Pero kuminsan, dala ng kultura, dala ng kaugalian, ang paglipat ng taon ay nagiging parang event, no? Kaya merong mga New Year's Eve na party, no? May mga staycation na offer ang mga hotel para inyong mapanood ang mga putukan sa taas ng hotel, no? Hindi kayo makakalanghap ng fumes, yung mga may allergy ay safe, hindi kayo mapuputukan. Pero nung bata ako, nasa kalagitnaan kami ng putukan. Ilang beses na po nasunog ang aking daliri
dahil sa paghawak ng triangulo. Ang isa pang ginagawa namin, na galit ang aking nanay, ay sisindihan namin yung triangulo, hahawakan ko sa dulo, at puputukin namin ganyan na hawak namin. Ang tapang, no? Mabuti hindi naputol itong mga daliri ko. No? Bakit nagiging event? Yung mga dates, December 25, January 1. Para sa mga Chinese po, ang New Year nila, hindi January 1. Mga second weekend or first weekend ng February. Para sa Eastern Orthodox Church, ang kanilang New Year, ang kanilang Christmas ay January 6 sa ating kalendaryo. Ang January 6 po sa ating kalendaryo ay officially araw ng 3 hari. Mali lahat yun. Una sa lahat, hindi dumalaw ang mga hari ng January 6. Pangalawa, hindi sila mga hari. Sila ay mga mago, mga wise men. Pangatlo, hindi sila tatlo. At hindi pangalan nila ay Melchor, Gaspar, at Baltasar. Wala pong pangalan sa Biblia. Marami po sa ating pinagdiriwang kapag Kapaskuhan, paglipat ng taon, ay wala sa Biblia. Sa bawat paglipat ng taon, meron tayong kaugalian na ilista. Ito pa isang kaugalian, ano? Ilista ang mga pagbabago na nais natin sa ating buhay. No? Yung tinatawag na New Year's resolution. Ha? Kaya tinawag po na resolution yon dahil dapat hindi po nababali yon. No? Pero January 2 pa lang, meron na kayong bababali. Pag January 3, kalahati nabali nyo na. Pagtapos ng January, nakalimutan nyo na yung New Year's resolution nyo. Ako po taon-taon, ang una kong New Year's resolution, pagbawas ng ating timbang. Nakita nyo na ba na bawasan ng timbang ko? Kagagaling ko lang po sa sastre kahapon. Magpapagawa na naman po ako ng barong. Bakit? Hindi na kasya. So, ang New Year's resolution ko taon-taon, mga kapatid, ay napapako. Paghinto ng isang bisyo o ng isang masamang nakaugalian. Pagkamit ng isang layunin, isang goal sa ating karera. O dapat by next year, January 2026, dapat ako'y ma-promote na to Assistant Vice President, to Assistant Manager, to Vice President, to Senior Vice President, to President. O dapat, ma-fulfill ko yung aking goal sa aking pagbebenta ng insurance sa aking mga kaibigan. No? Ako ay maging membro ng $1 million round table. Yan ang tawag ng mga insurance companies, no? Meron silang mga round table na ganyan. No? Una sa lahat, di ko alam kung bakit dollar dahil peso ang ating pera. Pangalawa, hindi ko alam kung bakit round table. Pero yun po ang madalas, minimithi natin pagdating ng bagong taon. Mga events, mga accomplishment, mga achievement. Para sa mga Kristiyano, ganun din ba? Ano ba ang dapat natin gawin? Para sa isang Kristiyano, yung paggawa ng mga resolusyon ay hindi naman masama. No? Lalo na kung ang resolution nyo ay mas sisipagin ko ang pagbasa ng aking Biblia. O magandang resolution yan. Tingnan natin kung ginagawa nyo pa after 2 weeks. Magda-download na po kayo ng Annual Bible Reading Guide. Yan, may check. January 1, Genesis 1 to 3, check. Hanggang Genesis 48 to 50, check. No?
Exodus, walang problema. Exodus, hanggang sa huling chapter ng Exodus, check, 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 check. No? Pagdating ng Leviticus, patay. Biglang, ang daming dugo, ang daming pinapatay, ang daming ginigilitan ng leeg. Lalo na pagdating ng Numbers. Bakit? Kasi puro numbers. Kaya nga numbers eh. Hindi naman kayo parang niloloko ng Biblia na ang aklat na ito ay hindi tungkol sa numbers. Pagdating ng Deuteronomy, uulitin na naman yung sinabi sa Exodus. So malamang, kung makarating man kayo ng Deuteronomy, hanggang doon na lang. Naranasan nyo na yan, no? Naranasan nyo na ba yan? Walang nagtataas ng kamay, mga sinungaling. Ang mga sinungaling daw ay mapupunta sa impyerno. Pero kung tutuusin, mga kapatid, bakit tayo nagdiriwang ng bagong taon o ng paglipat ng isang bagong taon? Tayo ay binigyan na ng bagong buhay. Tayo ay binigyan na ng buhay na pag-asa ng Diyos. Para sa isang Kristiyano, ang mga ito ay dapat nalalampasan na ng mga biyayang kalakip ng ating kaligtasan kay Kristo. Kung kayo po ay ligtas na kay Kristo Jesus, ang daming biyaya. In fact, sabi sa Ephesians 1:3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places." Ano po yung mga yun? Pagkamit ng kapatawaran. Ephesians 1:7, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. We have forgiveness of our trespasses." Ano pa? Pagiging isang bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come." Pagkabuhay na maguli at pagkakaroon ng tiyak na pag-asa. 1 Peter chapter 1, verses 3-4. "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you." Meron pa bang hihigit pa roon? Para kay Pablo, ang wika niya dito sa Philippians, ang lahat ay wala ng halaga kumpara sa kanyang pagkakilala kay Kristo Jesus at pagkakaroon ng isang katuwiran mula sa Diyos. Sinabi niya dito sa chapter din na ito, mula sa verse 8, "Indeed, I count everything as loss." Everything para kay Pablo, kay Saul, ay ang kanyang katayuan bilang isang Pariseo. May dalang yaman po yung katayuan yon. Ang kanyang kaalaman, ang kanyang pagiging Hudyo ng mga Hudyo. Sinabi nga niya yun doon sa first part ng chapter 3, hindi ko na po babasahin. No? "Of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews," sabi niya. "As to the law, a Pharisee. As to zeal, a persecutor of the church. As to the righteousness by the law, blameless." Yan po ang kanyang biodata. Pero sabi niya sa verse 8, "This is all a loss." Sabi niya sa verse 9, "I might be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law." So yung kanyang blamelessness
ay walang halaga. Lahat ng kanyang relihiyon na sinunod ay wala ring halaga. Di nyo ba narinig sa ating baptism video na bago nakakilala sa Panginoon ang isa nating binaptize, si Tash, sabi niya, akala ko, kailangan lang sundin ang mga religious traditions. Marami sa ating lumaki na ganyan. Kahit sa GCF. Akala natin na ang pagpunta sa Sunday School, pag-attend ng Youth Live, pag-attend ng YA Fridays, pagsama sa growth group, pag-attend ng worship service, pagbibigay ng ating mga ikapo at mga paghahandog, ay mga mabubuting gawa, maaaring magdala sa atin sa langit. Mali po, hindi po. Wala pong kaligtasan sa kahit na ando dun sa mga binanggit ko. Nakita yun ni Pablo, ang sabi niya, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. A righteousness from God, not a righteousness of my own. Ang tawag doon ni Martin Luther, a righteousness that is extra nos, outside of myself. Kaya habang tayo'y makasalanan, pwede tayong maging justified. Simul justus et peccator sa Latin. No, kaya ako ginagamit yon para isipin nyo marunong ako ng Latin. Hindi po, nabasa ko lang po. Ang ibig po sabihin nun, simultaneously a sinner and justified, sapagkat yung ating justification ay based sa isang righteousness na hindi atin, kundi mula sa Diyos. Na-discover po yun ni Paul. That I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. That by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Sabi niya, dahil siya ay inaring ganap na ni Kristo, inari na rin niya na ang pagpapatuloy kay Kristo at pagiging katulad ni Kristo ay kanyang tanging layunin sa kanyang buhay. Kaya tingnan po natin yung una, ang dahilan ng ating pagpapatuloy. Bakit ba tayo kailangan magpatuloy sa ating Panginoong Hesus? Hindi ba po tayo ligtas na? Sabi nga ni Paul, no? Nung sinulat niya ito, maaaring merong nag-akala na sinasabi ni Paul na siya ay perfect na. Kaya ang una niyang sinabi sa verse 12 ay ganito, not that I have already obtained this. Ano yung this? Balik kayo ng konti sa verse 11. Attain the resurrection from the dead. Yung pong immediate. Yung general context po, mas malawak na konteksto ay yung pagiging katulad ni Kristo. Sabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection, that I may share in His sufferings, becoming Him in His death. Nung sinabi niya, not that I have already obtained this, yun ang hindi pa niya na-obtain. Dahil hindi pa tayo ganap sa ating buhay espiritual. Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin magpatuloy. Sabi ni Pablo, I do not consider that I have made it my own. Sabi niya sa verse 13. Bakit? Ano ang dahilan? I press on to make it my own because Christ Jesus had made me His own. Dahil tayo ay inaring ganap kay Kristo at inangkin na ni Kristo. Ang katuwiran ni Kristo ang basihan ng ating pagiging justified. Sa Tagalog po, inaring ganap. Ang katuwiran ni Kristo ang justification ng ating justification. At dahil dito, tayo ay itinuring niyang Kanya. Si Pablo, isang apostol, isang matagal na sa faith, nung sinulat niya ang Philippians, siya ay nasa loob ng piitan. At marami ng taon siya na misyonero at apostol. At ang sabi niya, nor am I already perfect. I am not yet perfect. Wala pa ako dito. In fact, mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 1, 1 Timothy, isa sa huling sulat ni Pablo, mga 30 plus years after siya ay nakakilala sa Panginoon.
Sabi niya, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Huh? Siya ang pinakamakasalanan after 30 years sa pagpapatuloy kay Kristo Jesus. In fact, sa Romans 7, 22 to 25, sinabi niya kung anong problema niya. For I delight in the law of God in my inner being. But I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Merong pagtatalo, pagtutunggali sa kanyang kalikasan. Sinabi niya sa Galatians 5:17, kaaaral lang natin ito. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh, for these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. Kaya hindi pa siya perfect, sapagkat siya ay nasa flesh pa. Kaya lang, kailangan niyang maging perfect. Ako po ay lumaki sa isang iglesia na may katuruan na sa buhay na ito ay maaari tayong maging perfect. Kaya marami po kaming method para kami ay maging mas payus, mas malinis. Marami kaming method. Kaya ang tawag sa amin ay Methodist. Ang goal ay pareho. Maging perfect kay Kristo Jesus. Pero ang hindi po biblical ay sa buhay na ito tayo ay magiging perfect. Hindi po. Bakit tayo kailangan maging katulad ni Jesus? Sabi ni Pablo sa Galatians 2:20, alam niyo naman itong verse na ito, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ako ay ginawang Kanya. Sabi sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Tayo ay sa Kanya at Siya ay atin. That you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ginawa ni Kristo yun para tayo maging Kanya. Siya ay maging atin at Siya ay mapasa atin. Upang ang Kanyang katuwiran, His perfect life, at ang Kanyang walang salang pagkamatay, His sinless atoning death, ay maging basihan ng ating kaligtasan. Pangalawa, yun ang dahilan ng ating pagpapatuloy sapagkat tayo ay inari na ni Kristo. Datapwat ang pagiging katulad ni Kristo ay ariin nating ating layunin sa ating buhay. Ano ang dahilan ng pagpapatuloy? Dahil si Kristo ay namatay para sa atin. Tayo naman ngayon ay mabubuhay para sa Kanya. Anong paraan ng ating pagpapatuloy? Sabi sa verses 13 and 14. Bakit paraan? Pastor, paano nyo nalaman na ang sinasabi nitong mga verses na ito ay kaparaanan? Kasi sa verse 13, sabi niya, but one thing I do. So ano to? To-do list ito. Ito ang kailangan gawin. Ito ang kaparaanan para tayo magpatuloy kay Kristo. Ang dahilan, dahil tayo ay inari ni Kristo. Ang paraan ay ito. One thing I do. Forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead.
pagbitaw sa mga inakala nating tagumpay, at mga inamin natin na pagkukulang. Kung minsan, hindi tayo makausad sa ating Christian life dahil laging nasa balikat natin yung mga nagawa nating kalokohan noon. Tayo ay parang nakatanikala sa mga kasalanang ating nagawa. Ay, hindi ako magagamit ng Panginoon. Hindi ako makakapaglingkod sa Kanya. Dahil ako'y nangalo niya sa aking asawa. Dahil ako'y sugarol, lasinggero. Dahil ako'y rebelde. Hindi ako pwedeng gamitin ng Panginoon. Hindi ako pwedeng maglingkod sa Kanya. Hindi ko kayang magpatuloy sa Kanya. O di naman kaya, yung kabaliktaran. Sabi nga ni Paul, he was a Hebrew of Hebrews, of the tribe of Benjamin, a Pharisee, in terms of righteousness by the law, blameless. Yun ang sinasabi niya dito, yun ang tinutukoy niya. Forgetting what lies behind. So lahat ng kanyang accomplishment, anong sabi niya? I consider them a loss. They are refuse. Sila ay basura compared sa aking pagkakilala kay Jesus. So kahit yung mga kabutihan natin, baka lumaki tayong good boy, good girl. Palaging perfect attendance sa Sunday school. Naging tapat na praise factory participant. Naging youth live. Sumayaw sa crucified. Tas naging active sa YA. Lahat pong yun ay mabuti kung ating ginawa para sa karangalan ng ating Diyos, ngunit lahat na iyon, kung ating inaasahan ang lahat ng iyon para tayo maligtas, sabi ni Paul, all is a loss, refuse, dung, garbage. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. The race, the agon, yung po ang root word ng agonizomai. Yung po ang pinanggalingan na word na agony. Kapag kayo ay tumatakbo sa isang race, it is agony. Lalo na po sa akin. Ako, grabe, 260 pounds ang aking bitbit. Kung ako'y magkakarera, kung ako'y makatakbo pa, no? Ang bawat lapat ng 260 pounds sa aking mga tuhod ay parang pako ng krus. Yun po ay agonizomai. Kaya sabi sa Hebrews 12:1, let us run with endurance the race that is set before us, forgetting what lies behind. Nagkasala ba kayo sa Panginoon? Pinatawad na niya yun nung tinanggap niyo si Kristo Jesus. Kayo ba yung nagkamali sa inyong pamilya? Meron kayong nagawa na nakakahiya, na hindi dapat ginagawa ng taong nasa inyong katayuan? Nakakahiya. Forgetting what lies behind. Si Pablo sabi niya, I was a persecutor of the church. Hanggang sa 1 Timothy chapter 1, sinasabi pa rin niya yun. Pero nilagay na niya sa kanyang nakaraan yun, pero mabigat pa rin sa puso niya yung damage na kanyang nagawa.
Ilan siguro mga bagong Kristiyanong napapatay dahil sa kanyang mga ginawang persecution. At dahil doon, tinawag niya ang sarili niya na the least of all the apostles because I persecuted the church. Pero kahit na ganun siya, sabi niya, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Yung pong salitang yon ay merong force, merong pain, merong stretch. Kaya straining forward. Pagpapatuloy na may pagpupursige. Straining forward to what lies ahead. Yun din ang sabi sa Hebrews 12:1, di ba? Sabi dun sa 12:1, sa second part ng 12:1, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Magpatuloy lang. Strain forward. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:24, do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Tayo ay dapat magpatuloy sa ating buhay espiritual upang makamit ang premyo. Yun po ang goal. Yun po ang paraan. Magpursige, magtiyaga, maging tapat. Ang sabi niya, verse 14, I press on. So he's training forward to what lies ahead. Siyempre, ang question doon is, what lies ahead? What are you straining forward to? Sinagot niya sa verse 14. I press on. Inulit niya yung press on. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Paano tayo maaaring magpatuloy na may pagpupursige? Anong paraan? Pagtuon ang ating pagtingin kay Jesus. Si Jesus ang premyo. Si Jesus ang prize. Maging katulad niya ang layunin ng ating pagpapatuloy. Sabi sa Hebrews 12:2, let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated on the right hand of the throne of God. Parang may ganito din sinulat si Pablo sa chapter 2 ng Philippians. Sabi niya, si Kristo, who being in the very form God, did not consider equality with him as something to be grasped, but he made himself in the likeness of human form, and he became obedient, even obedient unto death on the cross. At dahil doon, he is exalted above all. And his name is Lord, Lord of all. Ganoon din ang sinabi ng author sa Hebrews. Si Jesus ang premyo. Maging katulad niya ang goal. Romans 8:29. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Tayo ay niligtas to be conformed to the image of Christ, in order that he might be the firstborn among many brothers. So 1 John chapter 3 verse 2, Beloved, we are God's children now. Tayo ligtas na. Tayo ay tinatawag na children of God. John chapter 1 verse 12, For as many as received him and those who believed in his name, they have the privilege to be called children of God. So sabi ni John sa 1 John 3:2, Beloved, we are God's children now. We are God's children now. Tayo ay anak na niya. Tayo ay heaven bound. And what we will be has not yet appeared. We are not yet perfect. Wala pa tayo doon. Pareho na sinabi ni Pablo. But we know that when He appears sa kanyang pagbabalik, we shall be like Him. Because we shall see Him as He is. Magiging katulad na tayo ni Kristo in every way. With a glorified body, a perfect mind, a sinless soul.
Yan ang goal. Ang paraan ay magpatuloy na may pagpupursige toward that goal of Christ-likeness. Ano yung upward call of Christ? The upward call of God in Christ Jesus. Yun po yung final call, pagka tayo tinawag na ng Panginoon. At tayo'y Kanyang dadalhin na sa Kanyang kalangitan upang ating makapiling ang ating Panginoong Jesus at makita ng mukhaan ang Kanyang kaluwalhatian. That's the upward call. Yan po ang ating life goal. Anong New Year's resolution? Meron pa bang tatalo dyan? Tsaka yan, hindi nyo kailangan maghintay ng New Year. Sa bawat araw na bigyan kayo ng hininga ng Panginoon, yan ang inyong resolution. To live my life hanggang sa ako ay maging katulad ni Kristo Jesus. Kaya habang nagmamature si Pablo, nakikita niya kung gaano kalayo siya sa kanyang goal. Kaya sa 1 Timothy, sabi niya, I am still the foremost. I am still a persecutor of the church. Hindi na niya nakalimutan ang layo ng agwat. Kasi habang tayo nagmamature, nagiging buo ang ating pagkakilala kay Kristo Jesus. Nakikita natin ang lahat ng ating kakulangan sa kanyang paningin. Kapag nasisilayan natin ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, nakikita natin ang karumihan ng ating budhi at kaluluwa. Pero ang sabi niya, kailangan sumuko? Hindi. Straining forward to what lies ahead. Pangatlo, ang kaisipan ng ating pagpapatuloy. Verses 15 to 16. Anong mindset dapat? Alam na natin ang dahilan dahil ginawa tayong pag-aari ni Kristo Jesus. I am His and He is mine. Yan ang dahilan. Ano ang paraan? Magpatuloy ng may pagpupursige. Forgetting what lies behind, straining forward to what lies ahead. And what lies ahead is the upward call of God in Christ na maging katulad ni Kristo Jesus. Yan ang paraan. Alam na natin ang dahilan. Alam na natin ang paraan. Ano ang dapat nating kaisipan? Ano ang mindset? Ako po mahilig manood ng basketball. Sabi ng wife ko, aspirational ko na sa akin yon. Dahil hindi na po ako makatakbo, hindi na po ako makatalon, duda ko kung marunong pa ako mag-dribble o mag-shoot. Kaya nanonood na lang po ako. Ini-imagine ko yung sarili ko na isa doon sa mga player na yon. Na ako si Luka Doncic na nagti-3-point shot. Na ako si Cooper Flagg na rookie na nagdadunk ng basketball. Na mga 3 or 4 feet ang kanyang angat sa lupa pag siya'y tumatalon. Ako po 3 or 4 centimeters na lang. Sa paglaro po ng basketball, madalas, ang nananalo ay yung may tamang mindset. Sa pagtakbo ng karera, ang nananalo ay yung may tamang kaisipan. Sa boxing, lalo na sa boxing, mahilig din po ako sa boxing. Hindi po ako mahilig makipag-away. Well, hindi na po. Dati po, no? Pero ngayon hindi na po. Dati po may pagka-war freak po tayo no? Kaya yung mga kaklase ko sa high school, nung ako'y naging pastor, sabi nila, hindi totoo yan. Si BJ hindi pwede maging pastor. Palagi ko pag binatukan ko yan, sasapakin ako niyan. Kasi ganun po ako noon. Pero forgetting what lies behind, di ba? And straining forward to the goal, which is Christ-likeness. Sabi ni Pablo, I am not yet there, I am not yet perfect. Siguro, lalo naman po ako. Nakakalayo ko naman siguro kay Apostol Pablo. Pero kahit siya, sinabi niya yon, pero merong naghaharing kaisipan sa kanyang pag-unawa. Pagkakaroon ng pag-iisip
na nakasentro kay Kristo Jesus. Sabi niya sa verse 15, let those of us who are mature think this way. What way? I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. That way, becoming like Christ, attaining the resurrection of the dead, verse 11. Becoming like Christ, verse 14. So let those of us who are mature think this way. What way? Think like Christ. Focus your mind on Christ. Ba sabi saan natin nabasa yun? Hebrews 12? That you focus your eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of your faith. Yung po mindset. A Christ mindset. Paano kaya natin ma-attain yun? Kasi sinabi ni Pablo dito sa verse 10 ng chapter 3, that I may know Him. Kailangan makilala natin ang ating Panginoon. And the power of His resurrection, yung bagong buhay na Kanyang ibinigay sa atin. Yung kapangyarihan na yun. Yung mga umangat doon sa tubig ng pagbabautismo ay simbolo ng kanilang pagkabuhay na maguli, magmula sa pagiging makasalanan. And may share His sufferings. Naku, ayaw natin yun. Panginoon, gusto ko yung power of your resurrection, yung know Him, okay lang sa akin yun. Pero share in your sufferings? Wala pong pangako na kapag kayo naging Kristiyano, mawawala ang lahat ng inyong pagdurusa. In fact, sa totoo lang, parang mas higit ang pagdurusa ng isang taong namumuhay kay Kristo. Indeed, sabi ni Paul, all those who live according to Christ will be persecuted. 2 Timothy 3:12. All those who desire to live in Christ will be persecuted. Ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, in this life you will have tribulation. Ang sabi ni Peter sa kanyang sulat, do not be surprised if you encounter suffering. Sabi ni James, count it all joy when you experience trials of every kind, that I may share His sufferings, becoming like Him in His death. Natupad ito sa buhay ni Pablo. Siya ay pinatay, pinaslang dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi ko alam kung nakikinig kayo dun sa testimony ni B last week, ating missionary. Sa mga Muslim daw na binabautisman ng tanong, handa ba kayong mamatay para kay Kristo Jesus? Sapagkat yun ay totoong realidad para sa bawat isa sa kanila. Na maaari silang paslangin, siguro, dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Handa ba kayo na mamatay para sa Kanya? That I may attain the resurrection from the dead. So 1 Corinthians 2:16, for who has understood the mind of the Lord so as to instruct Him? Paano ko makukuha ang kaisipan ni Kristo? Basahin niyo susunod na verse. But we have the mind of Christ. Tayo, we have the mind of Christ. Why? Because we have the Word of God. When you read the Word of God, you will have the mind of Christ. Sabi sa Colossians 3:16, let the Word of Christ dwell in you richly. Hindi yung 5 minutes a day, babasahin nyo yung verse of the day sa YouVersion ng app ng Bible sa inyong phone. O kaya, meron kayong daily bread, ang babasahin nyo lang yung verse, tapos yung devotion, tapos yung the Bible in 1 year, hindi nyo nababasahin. Kung basahin nyo man yung, babasahin nyo ng mabilis. Genesis 1, 2, 3, bukas. Genesis 4, 5, 6. Sa makalawa, verses 7, 8, 9. Mabilis. Naku, malapit na December 31. Nasa Revelation 7 pa lang ako.
So mapupuyat siya, pupuyatin niya ang sarili. Babasahin niya mula chapter 8 ng Revelation hanggang sa chapter 22. Paglipat ng taon, check! Natapos ko ang buong Biblia. Naintindihan mo? Malamang hindi. Kasi kung magbasa tayo ng Biblia, para tayong kumakain ng ramen. Ngunguya nyo bang ramen? Hindi, no? Pag subo nyo, diretso na. Diba? Lalo na kung matakaw kayo, kapareho ko. Hindi ko ninunguya ang ramen. Kaya hindi ko nalalasahan ng ramen. Ang nalalasahan ko yung sopas. Kung minsan, kung mag-aral tayo ng Biblia, ganyan. Hindi natin inunguya, hindi natin inuunawa, hindi natin iniintindi. Kasi meron tayong to-do list na sinusunod. Hindi yun ang ibig sabihin ng pagpapatuloy kay Kristo. Ang ibig sabihin ay kukunin nyo ang kanyang salita and you will let the word of Christ dwell in you richly. Pananatili ng tapat sa ating paglakad sa Kanya. Only let us hold true to what we have attained, sabi niya sa verse 16. Sa Philippians 2:16, sabi niya, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Sa 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Meron po kaming kanta sa choir noon. Oh, may those who come behind us find us faithful. May the power of our devotion light their way. Yung ba'y masasabi nyo sa inyong buhay? 2 Timothy 4:7, sabi ni Pablo sa huli, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yan po ang ating mindset. Na sa ating huling paghinga, masabi natin ito, I have kept the faith. I have run the race. Hindi pa ako katulad ni Kristo, sapagkat doon sa langit, makikita ko na siya ng mukhaan, sapagkat ako ay magiging katulad na niya. Mga kapatid, napakahirap nung pagpapatuloy kay Kristo Jesus. Gagawin ba natin to sa ating sariling lakas? Ay, wag po. Kasi hindi nyo po kaya. No? Hindi nyo po kaya. Ang sanctification po, yung pagiging katulad niya, ay isang synergistic na proseso. May kapangyarihan po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu at kanyang salita. Gagamitin niya ito upang makilala natin siya ng lubusan at malaman natin ang kanyang kalooban. Ngunit yung pagsunod, pag-unawa, meron tayong bahagi nun. Tayo bang lahat? Mahina po tayo, marupok po tayo . Sabihin natin, oh pastor, sabi nga ni Jesus, the spirit is willing but the flesh is weak. Hindi po yun excuse. Yun po ay warning. Warning niya po yun. Kaya inantok si Pedro at mga kasama niya, di sila nakapagpatuloy. Bakit? Dahil mahina. Warning po yun sa atin. Pero sabi sa 2 Peter 1:3, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. He has granted us all things. His divine power, His Spirit, has granted to us all things, lahat ng ating kailangan para sa buhay at katuwiran. Maging katulad ng Diyos. Paano? Through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Through the knowledge of Him. How do we get to know Him? You know His Word. You let the Word of Christ dwell in you richly. Maging tapat tayo sa ating pag-ibig at pagsunod sa Kanya. Alam nyo, meron kayong bahagi. Meron tayong bahagi sa ating sanctification. Ang bahagi natin ay magpatuloy
sa pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Magpatuloy sa pag-attend ng mga pagtitipon na ganito, kung saan tayo ay nag-encourage sa isa't isa to love and good works. Magpatuloy sa pag-fellowship sa isang small group, sa ating growth group, upang doon ay life on life, maturuan natin ang ating kapwa at tayo naman ay matuto sa kanila. Magdalanginan, mag-alalayan. Sa ating church, kung kayo nakaranas na ng pagsubok, magugulat kayo sa mga taong tumatawag sa inyo ng ating gabi. 3:00 na umaga. Nananalangin para sa inyong anak na nag-aagaw buhay. Meron tayong pamilyang ganito dito. Yan po ay blessing mula sa Panginoon. Magpatuloy sa pagbabahagi ng kanyang gospel. Alam niyo, maraming oportunidad sa Ortigas Community Outreach, sa Ortigas Community Worship, sa ating visitor center tuwing linggo. Marami pong dinadalang visitors dito ang ating Panginoon. Meron pong halos 400 ang sumagot ng form ng ating concert, ng ating Christmas special. Nakapila sila lahat. Kailangan malapitan, ma-follow up. Hindi po natin ginagawa yon para tayo ay maligtas. Ginagawa natin yon dahil tayo ay ligtas na. Mga kapatid, New Year's resolution, magpatuloy kay Kristo Jesus. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita sa amin ngayong hapong ito. Kayo po ang magbigay ng kapangyarihan sa amin na magpatuloy ng tapat upang hanggang sa kami ay maging katulad ng inyong anak na si Jesus. Alam namin na hindi namin ito magagawa sa buhay na ito. Ngunit ang importante sa amin, Panginoon, ay hindi yung perfection, kundi yung direction. Na ito ang direksyon, ito ang kaisipan, ito ang paraan, ito ang dahilan ng aming pagpapatuloy sa inyo. Kayo pong magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin na sumunod at mabigyan ng kalwalhatian ang inyong pangalan sa pamagitan ng aming pagsunod. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.